sa munisipalidad ng Sablan, lalawigan ng Benguet. Isang 13 taong gulang na dalagita ang paulit-ulit umanong ginahasa ng isang lalaki. Nagaganap yung incident na yan doon sa loob din ng bahay ng kasi STM yung tao. Doon din nagaganap doon sa kwarto. Hiwalay yung workplace. Meron din silang tulugan yung STM. Ayon sa biktima na itinago namin sa pangalang Sofia, sinubukan niyang magsumbong pero tinakot daw siya ng suspect. Hello, Ikaw, nasan ka? sa Burnham. Nandito ako. Ah? Nandito ako. Ba't nandyan ka? Magsasabi po sana ako kay Daddy kasi pinagbantaan niya. Sino ang walang awang umabuso kay Sofia? Makaligtas kaya siya mula sa kahayukan ng suspect? Isang 13 taong gulang na tinago namin sa pangalang Sofia ang naging sex slave sa loob ng 2 buwan. Wala. Nakuna nakita, no? Ang biktima, tinatakot rin daw ng suspect sa tuwing hindi papayag sa kanyang kagustuhan. May ibang nakaalam. Kakalat ko yung mga pictures mo sa akin. May sinasabi yung accused na, sige, kapag hindi mo gusto, meron akong ipapakita sa'yo. At pati yung mga kasama mo, ipapakita ko ito. Kaya doon na natakot yung bata. Paano mawawakasan ang kalbaryo ng dalagita? Panganay sa 3 magkakapatid ang biktimang si Sofia. Mula nang makulong ang kanilang ina, si Sofia na ang tumayong nanay sa kanyang 2 nakababatang kapatid. Toothbrush ka na at matulog ka na doon. Ako na lang magliligpit, ha? Hindi ako nagdadalawang isip na kahit anong bigat ng trabaho kasi nakakagaan sila titignan. Pag nakita mo, masayaan sila na yumayakap sa akin. Pag may bit-bit ako, mga pasalubong ko sa kanila. Tay! Construction worker ang ama ni Sofia na tinawag naming si Elmer. Naghahanda na pong matulog. Kumain na po ba kayo? Hindi pa nga Kain eh. na po kayo. Sige, paghanda mo nga ako. Dahil abala sa trabaho, madalas ay sina Sofia at kanyang mga kapatid lang ang naiiwan sa kanilang bahay sa Baguio City. Pagdating ko, sinasabi nila, kinukumusta ko naman sila, kumusta na kayo? Sabay-sabay ba kayo uwi? Opo, gano'n. Yung araw-araw sabi ko sa kanila, gano'n ang gagawin natin. Magtulungan tayo. Kasi ang tatay nyo, maghapon magtatrabaho, para sa atin lahat ang kinikita ko. Grade 7 si Sofia na pangarap daw maging isang guro. Lingid sa kaalaman ni Elmer, isang lalaki ang walang awang wawasak sa kamusmusan ng bata. Sa patnubay ng kanyang ama na si Elmer at lola na tinawag naming si Lourdes, nakapanayam namin si Sofia. Kwento ni Sofia, nakilala niya sa isang social media platform ang lalaki na nagpakilalang si Nico de la Cruz. Ito. Ang sabi ni Nico, 20 taong gulang siya. Nag-friend request po. Nag-chat po siya sa akin, pati sa mga kaibigan ko. Ayon pa kay Sofia, tinanggap niya ang friend request ng lalaki. Saan hahantong ang pakikipagkaibigan ng Sofia sa bagong kakilala? Marso nitong taon, nakilala ng 13 taong gulang na si Sofia sa isang social media platform ang lalaki na nagpakilalang si Nico de la Cruz. Sabi raw ni Nico, 20 taong gulang lamang siya. Nakilala ko lang po sa FB.
At dahil may ilang ikangay common friend sa social media, tinanggap ni Sofia ang pakikipagkaibigan ng lalaki. Dahil tanong ako kung kilala nila sila. Nauna po silang na i-chat. Uy, Sophia, ano na? Kayo na? Nino? Eh, tinignan ko. Sulit nga nun eh. Hindi ko nga pinapansin. Pansinin mo na, pati napatay sa'yo yung lalaki. Eh, halos kakakilala lang namin. Hindi pa nga kami nakikita eh. Eh, di makipagkita ka. Kwento ni Sofia, 2 araw pa lang daw silang magkakilala nang hingan siya ng maselang larawan ni Nico. Hello? Ayan na. Nagsanda ako ng tape. Oo naman, pero... Yung sexy naman. Sexy. Sexy? Basta sexy? Alam mo na yun? Ibuburahin ko naman agad. Teka. Ano ba to? Na. Ako lang naman makakakita. Buburahin ko agad. Padala ka na, ha? Sexy, ha? Una pong nag-send yung kaibigan ko. Nakaugot po. Yung kaibigan ko una. Opo, tapos sinendya po sa akin. Dahil sa pangungulit, napilitan daw si Sofia na pagbigyan ang hiling ng bagong kaibigan. Kinabukasan, 20 ng Marso, ayon kay Sofia, niyaya siya ni Nico na makipagkita. Okay, thank you, sir. Mapasalamat ako sa iyo, nakipagkita ka sa akin. Sabi rin naman ng mga kaibigan ko, mabait ka daw. Kaya pumayag ako. Thank you para sa pamerienda. Wala yun. Sir, thank you, kuya. Teka, uwi ka na ba? Oo, sana eh. Baka hanapin ako sa bahay. Muna, aga pa eh. Alam mo, malapit lang yung bahay ng tito ko dito. Diyan lang. Samahan mo muna ako, kukunin lang ako. Hindi talaga pwede. Baka hanapin ako eh. Sige mo, sandali lang naman tayo. Samahan mo muna ako. Sige na. Walang kamalay-malay si Sofia na umpisa na pala ito ng bangungot na kanyang pagdaraanan. Simula ako! Maawa ka sa akin! Hello? Ayan na. Nagsanda ako ng tape. 20 ng Marso taong kasalukuyan, matapos lamang ang 3 araw na pakikipag-chat, nakipagkita ang 13 taong gulang na si Sofia sa lalaking si Nico. Sabi rin naman ng mga kaibigan ko, mabait ka daw. Kaya pumayag ako. Thank you para sa pamerienda. Wala yun. Pagkatapos ng kanilang meet-up, ayon kay Sofia, nagpasama si Nico sa kanyang pinapasukang trabaho. Samahan mo muna ako, kukunin lang ako. Hindi talaga pwede. Baka hanapin ako eh. Sige na, sandali lang naman tayo. Samahan mo muna ako. Sige na. Sinabi niya po na may kukunin siya dun sa pwesto ng tito niya. Mula sa Baguio City, dinala ni Nico si Sofia sa isang furniture shop sa bayan ng Sablan sa lalawigan ng Benguet. Pagdating sa naturang shop, Sige. Nasaan yung tito mo? Siguro lumabas lang. Sige, tayo. Apo na kasi baka hanapin ako ng tatay ko. Sandali lang naman tayo. Sige na.
Dinala niya po kami. Ako sa kwarto. Doon niya na po ginawa. Dahil sa takot, wala nang nagawa ang batang si Sofia. Alisin mo na ako! Maawa ka sa akin! Huwag ka na pumiglas. Wag! Kami. Alisin mo na ako! Sandali lang to. Wag! Maawa ka sa akin! Wag! Tinaktatak kamay niya yung bibig ko. Tapos, beses niya po ginawa. Wag! Bitawa mo ako! Wag! Gawin mo na ako! Wag! Bitawa mo ako! Tandaan mo yung picture mo na nakahubad sa cellphone ko. Gusto mo bang makita ng mga classmates mo yun? Ha? Tumihimik ka. Wala. Nakunang nakita, no? Kapag ito, may ibang nakaalam, ikakalat ko yung mga pictures mo sa akin. Ayon kay Sofia, matapos siyang pagsamantalahan, binigyan umano siya ng suspect ng cellphone para mas madali siyang makontak nito. Pamasahin mo. Sige na. Guys ka na. Ayon sa ama ni Sofia na si Elmer, dahil sa pagiging abala sa trabaho, hindi niya napuna ang ilang pagbabago sa anak. Ko-construction kasi sa buong araw maghiwa-hiwalay kami. Sa gabi naman doon kami magtipon-tipon. Doon kami mag-dinner. Tapos pag umaga, pag madaling araw, hinahanda ko naman yung mga baon nila. Tapos umaga, maghiwa-hiwalay na noon kami, mag-apon. Sa loob ng 2 buwan, naging sunod-sunuran daw si Sofia sa gusto ni Nico dahil sa takot. Tumatawag siya! Ano ba to? Sabihin mo may klase ka. Oh, sige. Hello? Hindi talaga ako pwede. May klase ako eh. Wala akong pakialam. Kung mo ako lukuhin, alam ko schedule mo. Pumunta ka na rito. Hindi talaga ako pwede. Gusto mo bang isumbong kita sa tatay mo, ha? Gusto mong malaman niya yung mga pinagagawa mo? Pinagagawa natin, ha? Sige, pupunta ako. Baka rin palang dami pang drama. Pinabantaan niya po kasi ako. Puntahan niya daw po ako sa school. Tutukan ng Opo. Bakit ang tagal mo? Sinabi ko nga na nasa eskwelahan ako eh. Sumasagot-sagot ka na, ha? Tingin mo ba, hindi ko tututuhanin yung mga sinasabi ko? Ano kaya sabihin ng tatay mo pag malaman niyang nandito ka? Ayoko naman talaga pumunta dito. Pinilit mo lang ako eh. Eh, paano yung mga nude pics na pinadala mo sa akin? Nasa cellphone ko pa. Gusto mo, pakita natin sa tatay mo? Halika, tara na. Punta natin tatay mo, halika! Wag! Halika! Magagalit yun eh. Ganun naman pala eh. E di, sundin mo na lang yung mga gusto ko. Paulit-ulit daw na ginahasa ni Nico si Sofia sa loob ng pinagtatrabahuang furniture shop.
4 times niyang renave yung bata, ang kapalit is cellphone and pera. Ang lola ni Sofia na tinawag naming si Lourdes, napansin ang pagbabago sa kilos ng apo. Napansin ko yung cellphone. Sabi niya, binigay po yung kaibigan ko din. Tapos, pero sa isip-isip ko, nagdududo na ako. Oh, Elmer! Pasok! Apa! Ang lalaki na ng mga ito. Lalo na to si Sophie. Dalagang-dalaga na. Bata pa yan, tita. Nako, binabantayan mo ba tong mga dalagita mo? Siyempre, bantay sarado sa akin yan. Nakikita ko kasi na gusto niyang nag-aas siya ng lipstick. Sabi ko, tabata mo ba mag-lipstick ka? Tapos gusto pa niya mag-polish. Tumawa lang, hindi ba tumawa? Parang ganyan. Pero nakikita mo, something wrong. Napapasa ko yung mukha niya. Something wrong. Pahayag ni Lourdes, 15 ng Abril, taong kasalukuyan, sa kanyang bahay sa Baguio, natulog ang pamilya ni Elmer. Kinabukasan, 16 ng Abril, maaga raw na nagpaalam si Sofia para umalis. Lola, alis lang po ako. Sofia, parang ang aga-aga naman pusturang-pustura ka. Nang lumabas kasi nakasandal, may takong na maliit. May gagawin lang po ako sa bahay ng kaibigan ko. Gusto mo, ihatid kita doon. Meron ka namin? Hindi na po. Malapit lang naman po bahay niya dito eh. Sigurado ka? Opo, okay lang po ako. Sige, mag-ingat ka ha. Opo. Nagpaalam yung anak ko. Di sana ako papayag. Pilit niya. Barkada na daw yung mga girl. Huwag kang magsisinungaling sa akin. Ito naman si tatay, malambot ang puso. Binigyan ko lang pamasahe. Pahayag ni Lourdes, pasado alas 4 ng hapon nang umuwi si Sofia. Kasi itong piano eh. Guys, pizza. Wow, ate, pizza! Pagtataka ni Lourdes, iba na ang suot na damit at sapatos ng apo. Parang nag-change outfit ka yata. Nabasa po kasi kanina ng soft drinks, kaya nagpalit ako. So, pati sapatos mo? Dito na lalong lumakas ang kutob ni Lourdes. Tinanong ko, magkano yung bili mo ng shoes mo? 1.5 sabi niya. Tapos, saan nga nakuha ng pera na pambili ng pizza? Sabi niya sa mga kaibigan niya. Halika. Sa puntong yun, masinsinang kinausap ni Lourdes ang apo. Sofia, sigurado ko, hindi sa bahay ng kaklase mo ikaw nagpunta. Oh, Saan ka ba nagpunta? Lola. Sofia, gusto ko lang malaman ng totoo. Saan ka ba talaga nagpunta? Sa boyfriend ko po, Lola. Nagtatanong pa rin ako, sabi, oy, siguro may binigay ng boyfriend mo yan, ano? Sabi ko, opo, sabi niya. Oh, sabi ka naman. Ilang taon yung boyfriend mo? 20 po, sabi niya. Anong pangalan niya? Nico de la Cruz, sabi niya. Saan kayo nag-meet? Sa FB daw. Dito na ipinagtapat ni Sofia ang pang-abusong ginawa sa kanya ni Nico. Bakit nanginginig ka? Lola, may nangyari na po sa akin. Pinilit niyo lang po ako. Ayoko naman po talaga eh, pero wala akong nagawa, Lola. Huwag niyo pong sabihin, tatay. Sofia! Ano? Alam mo ba na pinagsamantalahan ka ng lalaking yun? Ha? Huwag niyo pong sabihin. Hindi, kailangan malaman to ng tatay mo. Sabi ko, yung boyfriend mo, may nangyayari ba sa inyo? Opo, sabi niya. May nangyari ngayon? Opo. Oo. Kasya naman pala eh. Pahayag pa ni Sofia sa kanyang lola Lourdes, nagkita sila ni Nico noong umagang yun. Ginasutin mo. Dito raw siya muling ginahasa ng suspect. Siya nga pala. Pizza. Dali mo na. Bigyan mo kung sino man ang gusto mong bigyan. Pizza. Oh.
Wala man lang pasalamat. Salamat. Sofia, ang bata-bata mo pa! Huwag yun na lang po sabihin kay tatay. Hindi makapaniwala si Lourdes sa narinig mula sa apo. You cannot imagine how I feel that way. Nang pinagtapat yung bata na may nangyayari sa kanya, pumasok ako, nag-iiyak ako sa kwarto. Elmer! Huwag na po. Ay, hindi. Kailangan malaman to ng tatay mo. Elmer! Tita! Akala ko ba, inaalagaan mo itong mga apo ko? Bakit to? Hindi mo alam ang nangyari sa anak mo? Sophia, ano to? Wala kang alam? Akala ko ba, inaalagaan mo ang anak mo? Ha? Kita ko, sabi niya, ano bang ginawa? Ano ginanyan ako? Inapatanak dito. Ano bang ginanyan? Sabi ko, bakit? Hindi mo alam ang nangyari sa anak mo. Bakit mo naman kasi hinayaan to sa apo ko, Elmer? Agad nagdesisyon sina Lourdes at Elmer na isuplong sa otoridad ang lalaki na umabuso kay Sofia. Habang papunta sa istasyon ng pulis, nagkataong tumawag si Nico kay Sofia. Siya ba yan? Opo. Sige, i-speaker mo para marinig natin yung... At gusto na namang makipagkita. Hello. Saan ka banda? Andito kasama yung auntie ko, pero iiwan ko siya mamaya. Bilisan mo. Saan ka? San Luis. Ang sabi mo, Monam. On the way, tumawag yung lalaki. Pinapagalitan siya. Nasaan ka? Mo, nasaan ka? Ginaganyan siya. Gigil ako sa'yo. Ano pa niya? Sapakin kita. Ginaganyan. Magkita pa rin ba tayo doon sa dati nating pinagkikitaan? Kagigil ka. Andito ako sa ng bilisan mo. Dinig na dinig ni Lourdes at Elmer kung paanong pagsalitaan, murahin at pagbantaan ni Nico si Sofia. Sabi na sa Bonam kay. Oo. Andito ako sa may nagbabay. Sa kabilang banda. Minumurot na yung anak ko. Kung malapit lang sana eh, feeling mo yung galit ng sukdulan na hindi mo dapat karapat dapat buhayin. Walang puwang sa mundo yung mga ganun tao. Anong ginagawa mo dyan? Kasama ko nga si auntie kasi nga takot ako umuwi. Na. Bilisan mo. Sapakin kita. Pikit mata lang na pinapakinggan ko. Mahuli ka lang. Dumiretso sa Baguio City Police Station 7 sina Lourdes at Elmer kasama si Sofia. They showed us video clips na tumatawag yung alleged suspect doon sa minor victim, no? Maririnig mo doon sa video na minumura niya, tinatakot niya ang minor. Kaya pinipilit naman itong accused na gawin ulit. Pero ayaw na nung bata. At kung hindi makikipagkita, banta ng suspect kay Sofia. Sige, kapag hindi mo gusto, meron akong ipapakita sa'yo. At pati yung mga kasama mo, ipapakita ko ito. Dahil dito, isang entrapment operation ang agad na ikinasa ng Baguio City Police Station 7 para mahuli ang suspect na si Nico de la Cruz. Saan ka ba galing? Kanina pa ako naghihintay dito. Sabi ng bata, andun siya sa main entrance. So, dinescribe niya na may hat siya, naka black pants at gray sweatshirt. Bakit to? Walang hiya ka! Walang hiya ka talaga! Anong ginawa mo sa apo ko? Ha? Sige na! Huliin niyo na yan! Tinapitan ko agad siya. So, and then sabi ko, may reklamo sa'yo, and then I pin him down. And then sabi niya, hindi bakit? Wala akong ginagawa. So, nagre-resist siya. Sabi ko, may rinip ka. Sabi niya, hindi may relasyon kami. Sa presinto, nakaharap ni Lourdes at Elmer ang suspect na si Nico. Naka-record pa dito kasi sinabi mo na sasapakin mo siya. Bakit mo kasi sapakin ng bata, ha? Ay, naku, Diyos ko.
talagang galit na galit ako. Talagang gusto kong sakalin, gusto ko talagang sakpakin. Tapos sabi niya pa, nasira daw ang buhay niya. Sabi ko, hindi. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Ikaw ang magdusa. Dahil hindi kita mapapatawad kahit kailan. Pangarap ko sa anak ko, sinira mo. Paano mo nakilala ka? Paano nakilala ka? Sa ano po? Sa Facebook po. Dito na rin nabisto na hindi Nico de la Cruz ang totoong pangalan ng suspect. Ang totoong edad ni Nico, 40 taong gulang. Taliwas sa sinasabi niya kay Sofia na siya ay 20 taong gulang pa lamang. Tamo nga rin, usap-usap sumama sa akin, nakapugit. O, bata yun. Depensa ng suspect, may relasyon sila ni Sofia. Ang sabi niya, magkarelasyon daw sila. Ano, ilang taong ka na? 42. Kaya doon ako nagalit talaga. Patricia. Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na Tubong Valenzuela City ang suspect. May kinakasama at may anak. Sabi pa niya, pananagutan ko. Tapos tinanong ko siya, may asawa ka ba? Meron daw pero hindi sila kasal. Ay naku, Diyos ko. God forbid me, pero gusto ko nang patayin eh. Sa medical legal examination na isinagawa ng Regional Forensic Unit ng Cordillera, positibong ginahasa si Sofia. So following day, nagkaroon na ngayon ng medical examination. Nag-positive na meron silang laceration yata yung bata. Sarap-sarap. Dahil dito, sinampahan ng 4 counts of rape ang suspect na si Nico. Gumaan po yung pakiramdam ko na nahuli na po siya. Kasalukuyang nakapiit sa Bureau of Jail Management and Penology ang suspect. Sinubukan ng investigador na kunan siya ng pahayag pero hindi na kami pinayagan ng pamunuan ng BJMP. Paalala ng otoridad, huwag basta magtiwala sa mga makikilala online. Sa mga parents, dapat bantayin natin ang mga anak natin. Tingnan natin kung ano yung mga whereabouts niya. Sa tulong ng kanyang ama at ng kanyang lola, patuloy na bumabangon si Sofia mula sa mapait na karanasan. Pangako ni Elmer, ilalaban nila ang kaso hanggang dulo. Ang gusto ko sa mangyari sa suspect na yun, dapat sana pa magdusa habang buhay. Sa ngalan ni Mike Enriquez, ako si John Consulta at ito ang investigador.